Inaasahan ang pagdagsa ng mga bisita sa Tondaligan Beach ngayong holiday season kung kaya't puspusan ang paghahanda ng mga shed owner at mga otoridad upang masiguro ang maayos at ligtas na pagdiriwang. Ayon kay Resty Tamayo, ang officer in charge ng Tondaligan Shed Owners Association, inaasahan nila na mula Disyembre 24 ngayong araw hanggang Enero 1 ay dadami ang mga bisita mula sa iba't ibang barangay ng Dagupan at karatig na lugar. Kaugnay nito, nakipag-ugnayan na sila kay Captain Dulay ng Dagupan DCPO District Station 6 upang magpatupad ng mga patakaran kabilang ng pagtanggal ng mga lamesa o papag na iligal na inilalagay. Layunin nito na magkaroon ng patas na oportunidad ang lahat ng shed owner na kumita. Sa kasalukuyan, mayroong 146 na aktibong shed sa Tondaligan Beach matapos ang pansamantalang pagsara ng dalawang shed na number 73 at 116 dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ayon pa dito, nakikipagtulungan naman ang mga shed owner sa pagpapanatili ng kalinisan sa Tondaligan Beach. Bagamat nasira ang ilang shed dahil sa nagdaang bagyo, agad naman itong naayos upang hindi magsawang bumalik ang mga bisita. Para sa mga magrerenta ng shed, ipinagbabawal ang pag-inom ng alak na maaaring magdulot ng gulo. Mayroon ding pinatutupad na shed policy tungkol sa renta kung saan ang presyo ay nasa 800 hanggang 1,000 pesos. Mahigpit din pinagbabawal ang paglalagay ng mga upuan, papag o tent sa labas ng shed. Ang mga lalabag sa patakarang ito ay maaaring pansamantalang ipasara ang kanilang shed. Hinihikayat naman ni Tamayo ang publiko na bumisita sa Tondaligan Beach at huwag mag-alala dahil ligtas at maayos ang lugar. Samantala, ipinatutupad din ang first come first serve policy sa mga parking area. Ito nga siguro by December 24 dahil yung mga pinagbabawal nating mga upuan, papag, tent na bawal, inaasa namin na talagang dadagsa dahil taon-taon yan hanggang the first dumadami ang bisita natin nang gagaling sa mga iba't ibang bayan ng Dagupan. So nagkaroon na kami ng usapan ni Captain Dulay na sila ngayon ang in-charge ng Dagupan DCPO na halimbawa may mga agang naglabas na mga lamesa nila o kaya papag nila is may karapatan kami na tanggalin dahil para naman kikita lahat ng mga shed owners dahil ginagawa nilang one way ito nanggagaling sa may Ayusip Road out dito sa may CSI. So kawawa ang mga bangoseria, sila yung huli na nagkakaroon ng customer. So ito nga, nagkaroon kami nung nakarang linggo na dalawang sinarado ang shed, yung number 73 at 116 dahil hindi sila nagkaayos. Temporary close sila. So totally naging 148, mabawasan ng dalawa, 146 ang active na shed natin. Yes, sir. Pero kamusta ngayon yung collaboration ninyo at ng mga shed owners? Ano naman po yung ginagawa? Lalo paglilinis. Okay naman. Yun nga lang, nung nagkarang uwan na bagyo natin, talagang lahat nasira din yung mga shed nila. Halos kalahati ng shed nila, puno ng buhangin. Pero naayos pa din kahit papaano ginawa ang kalinisan ng Dagupan para hindi magsawang dadayo ang ating mga bisita. Ilan po inaasahan nating daksa? Ay, marami yan. Siguro more than, kaya nga nag-i-implement kami na bawal ang mga shed dahil sigurado maglalabasan sila. Almost sa isang shed, maglalabas pa yan siguro ng mga tent na additional income nila at saka mapapag. Marami, hindi ko matansya pero sa 3 years ko na nandito sa shed as a in charge na OIC ng shed owner, marami talaga. Yun po. Yes, sir. Libo-libo. Libo talaga. Mas marami yan kaysa sa Mayo 1 na dadagsa dahil yung mga siguro tira-tira nilang pagkain nila ng New Year, Christmas, yun yung dadalhin nila para mag-happy-happy at magsama-sama silang pamilya. Yes, sir. So dito sir, ano po yung mga pinagbabawal naman nating mga dapat gawin or yung mga hindi dapat gawin ng mga magrerenta? So ang number 1 dyan, ang iniwasan sana natin ang mga lasing dahil siyempre maano natin na yung mga kapit shed nila kapag may lasing nagkakaroon ng aberya sa mga away o ganyan. Tapos ang pagrenta naman nagiging okay naman dahil may utos ang ating napakasipag na Mayor Belen Fernandez na may ini-implement tayong shed policy tungkol sa mga renta. So nakokontrol naman po natin yan. Yes, sir. Magkano ngayon sir yung shed price natin? Nasa 800 siguro to 1,000. Depende na yan kasi yan kung sa customer. Kung gusto niya magka-shed kaagad, kung inalok ng 1,500, siguro papayag na rin dahil gusto niya magkaroon ng shed at ayaw niya ng papag o kaya tent. Yes, sir. So parang may fix. May fix na Oo, tayong... may fix dyan talaga. Yung 800 to 1,000. Pero Yun, depende na din sa... Oo, sa customer na yan. Kung inalok, siyempre, lalapit ang mga shed owner, tatanungin ganyan-ganyan, sabihin nila, 1,500. Pag hindi na nag-react doon sa sinabi, yun na yun siguro. Pero talagang ang may policy dyan ang ating mayor na in control ang pricing.
Yes, sir. Hindi naman tataas sa 2,000. Ay, hindi na po. Kamusta naman, sir, yung pag-implement natin ng mga bawalang papag, tent? Kapag may mahuli tayo, anong gagawin? May first offense na tinatawag, halimbawa, first offense, second offense hanggang sa isasarado nila yung shed nila. Katulad nga, meron yung shed number 73 at 116 na ito sasaraduhan, temporary close na ni-report ko na kay Ma'am Helen sa kanilang sa bayan na naging closure sila as in dahil hindi nila nagustuhan yung patakaran na mas mahigit pa sila sa rules ng ating patakaran. So mga dadayo, wag po kayong madadala dahil okay po ang Tondaligan, pasyal lang po kayo, open po sa lahat, wala pong mga kuan ng kagandahan ng gusto namin na pabalik-balik po kayo dito sa Tondaligan. Yes, sir. Sa parking area pala, sir, anong ginagawa natin? So parking area, i-implement natin yan na first come first serve dahil siyempre hindi naman natin masabihan yung mga iba kasi na ang alam nila porque harap nila o likod nila yung shed, gusto nila sila yung nandun sa tamang parkingan, hindi naman. So ang implement natin dyan, kung sino yung nauna na may customer na shed, siya yung una na maglalagay ng parkingan. Para sa programang Bombo Anid Ugto, Patrol numero 5, Bombo Oliver Dacomas nag-uulat, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!